Gandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon. Tayo po muli ay nagkatipon para po mag-aaral ng kanyang salita sa umagang ito. Ngayon naman po pag-aaralan natin ay yung ikalabing-dalawang hari ng Juda. Natapos na natin yung mga hari ng Israel dahil nasakop na sila ng Assyria. Now, dito na tayo sa Kingdom of Judah. Sila na lang yung hindi pa nasasakop. Kilala niyo po ba si King Hezekiah? May nakakakilala ba sa inyo kay King Hezekiah? Alam niyo po ba yung mga bagay na kanyang ginawa nung siya ay nabubuhay? Natatandaan pa ba natin? Na kung hindi na, ito yung magandang panahon upang maalala natin yung mga bagay na ginawa po niya. Now, tayo po'y manalangin at tingin po natin ang ating pong gawain ng patnubay ng ating Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng aming karunungan. Dahil sa iyo, Panginoon, kung bakit kami nagkakatipon at ikaw, Panginoon, ang siyang gumagabay palagi sa amin sa tuwing kami ay mayroong gawain sa inyo. Ang mga dalangin ko po na tulungan niyo po kaming maunawaan po ang inyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lang namin maintindihan ito, kundi tumimo sa aming mga puso at pagkaroon ng malaking impact sa aming buhay. At ito, Panginoon, ay aming may sa buhay. Patawarin mo kami, O Diyos, sa anumang bagay na nagawa po namin na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo. Nawa, Panginoon, maging sa pag-aaralan namin ngayon, kung meron kaming mga kasalanan na ipapahayag mo sa amin ngayon, bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong natutuluhan at pusong marunong magsisi at tumalikod sa aming mga kasalanan. Dalangin din namin, O Diyos, na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, kung meron man mga nakakapanood o naririto ngayon na wala pang relasyon sa inyo, ay maging kaparaanan upang ikaw ay kanila pong sampalatayaan at isuko ang kanilang buhay sa inyo. Sa inyo po namin tinataas, Panginoon, ang pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay magbumula sa ikalawang hari, kabanata 18, 19 hanggang 20. So, for today ay madidiscuss lang natin yung chapter 18 to 19. Si King Hezekiah. Next slide, kapatid. Si King Hezekiah ang ikalabing-dalawang hari ng Judah. Ang pangalan niya sa English ay Hezekiah. Sa Tagalog naman, ang translation ng kanyang pangalan ay Ezekias. Okay? Ezekias. Ang kanyang buhay o talambuhay ay mababasa natin sa ikalawang hari or 2 Kings chapter 18 to 20. Now, basahin natin yung verse 1. Nang ikatlong taon ng paghahari sa Israel ni Osias, na anak ni Ela, naging hari naman ng Judah si Ezekias, na anak ni Ahaz. Yung kanya pong tatay na si Ahaz, hindi po siya naging mabuting hari, kung inyo pong matatandaan. Now, si King Osias naman ay yung huling hari ng Israel. Pagkatapos ito ay nasakop na sila ng Assyria. At si King Ezekias naman, or King Hezekiah, ay naging hari ng Israel nung siya ay 25 taong gulang, base sa verse 2. Siya ay 25 taong gulang noon at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Abi, na anak ni Zacarias. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Again, tuwing babanggitin po ang mga hari sa Judah, it's either naging kalugod-lugod sila sa Panginoon, ngunit hindi nila lubusang sinunod yung halimbawa ni David, or hindi nila ipinagiba yung mga Diyos-Diyosan, or hindi sila sumunod sa Panginoon, or ito po yung pinakamagandang bagay na kanilang ginawa. Pag sinabing sumunod sila sa halimbawa ng kanilang ninunong si David, ibig sabihin ito po yung naging mabuting hari. So, base sa talaan ng mga hari sa Judah, there are 20 kings in Judah. 8 lang po yung naging good king. And from that 8, hindi po lahat yun ay naging very good pa.
Okay? So, base sa ilang mga Bible scholar, 6 lang talaga yung good. Pero si King Hezekiah, parang kung si David, siya yung pangalawa. Okay? So, isa siya sa pinakamagaling na namuno sa Judah. But again, hindi po siya perpekto, Kahit naman si David, di ba, hindi siya naging perpekto nung kanyang paghahari. Pero, sumusunod siya sa Panginoon. Hanggang sa kanyang kamatayan ay sumunod siya sa Panginoon. Now, si King Hezekiah, ano ba yung mga bagay na kanyang ginawa? Verse 4. Unang bagay na kanyang ginawa ay ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at ipinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang ribulto ni Asherah. So ano yung kanyang bagay na ginawa? Unang-una is, tinanggal niya yung mga Diyos-Diyosan. Ano pa? Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moses na kung tawagin ay nihustan, sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Naalala niyo po ba yung sa time nung Exodus, I think, nung ginamit yung tansong ahas? Kasi there was a time na pinarusahan sila ng Panginoon at pinagtutuklaw ng ahas yung mga Israel dahil hindi sila sumusunod sa Panginoon. Then dumulog si Moses sa Panginoon, o kay Yahweh, ang sabi niya, tulungan niyo po kami, paano po mapapagaling itong mga taong ito? Ang ginawa ng inutos ng Panginoon kay Moses na gumawa siya ng tansong ahas at ang sino man titingin doon ay gagaling. Now, yung tansong ahas na yun lang ang purpose nun, yung panahon na yun. Pero ito po ay itinago nila. Itinago ito bilang alaala na dumating yung panahon na sila'y pinarusahan at iniligtas ng Panginoon. Pero hindi po ito dapat sambahin. So ang ginawa ng mga tao during the time ng mga hari ay sinasamba na rin nila pati yung gintong ahas at pinag-aalayan nila ito. Okay? So, para alisin na or para hindi na masunod or hindi na masamba itong gintong ahas, ang ginawa ni Hezekias ay dinurog niya na. Pero tanso yan, paano ba madudurog? Siya maaaring tinunaw na. Okay? So, wala na kasi siyang silbi. Hindi na rin siya dapat gamitin at hindi dapat gamitin bilang pagsamba. Now, ano pinapakita sa atin ng talatang ito? Isang bagay ang nakikita ko po, no? Bago ka magsimula sa Panginoon, dapat alisin mo muna yung lumang Diyos mo o yung Diyos-Diyosan na meron ka. Dahil hindi ka pwedeng makasamba sa Panginoon na meron kang Diyos-Diyosan. Ako po dati, sa aking minanang reliyon, sumasamba ako sa Diyos-Diyosan. Hindi ko pwedeng pitikin yung ilong noon, pinupunasan ko po yun. Okay? Hindi ko pwedeng, pag kayo na alikabok, pinupunasan po yun every Christmas. Or, basta, hindi po madalas, no? Pero pinupunasan po siya. Binibihisan, minsan nilalagyan pa ng pagkain. Tama? Yung mga barya ng tatay ko doon nilalagay. Tapos kinukupit naman ng kapatid ko. No? Nasa ribulto pero kinukupit, no? Ibig sabihin, importante yon. Kahit gano'n na yung kaluma, kahit nababali na yung kamay, ididikit mo pa yon. Dahil nga para sa'yo, mahalaga yon. Para sa'yo, yun yung imahe ng Diyos. Yun ang Diyos. Nasaan yung rebulto? Now, tama ba yung ganun paniniwala? Hindi na ipaliwanag sa akin. Kaya ang akala ko, yun yung tama. Pero nung binabasa ko na ang Biblia at nakakilala na ako sa Panginoon, nakita ko na bawal palang gawin yun. Kahit nasabihin natin, hindi, ito si Kristo nung siya'y nasa lupa, hindi pa rin pwede. Hindi natin pwedeng ilagay sa anyong rebulto o anyong bagay, anumang iukit natin at sabihin natin, yun ang Panginoong Jesus at yun si Yahweh, yun ang Diyos. Hindi po pwede yun. Ayaw po ng Diyos ng ganun. Sa Biblia po, ang tawag pa rin doon ay Diyos-Diyosan o idols. Kasi bakit? Kasi yun ang pumapalit sa tunay na Diyos. Again, pag sinabi nating idols, pumapalit siya sa tunay na Diyos. Yun ba yung tunay na Diyos? Hindi. Pero ang nangyayari, pinapalitan niya yung tunay na Diyos natin. Diba? Ang tunay na Diyos, hindi mo siya nakikita dahil ang Diyos ay Espiritu.
Ang tunay na Diyos, ang tahanan niya ay nasa langit. Hindi mo siya kayang ilagay sa anyong rebulto. Hindi mo siya pwedeng ikulong sa kahon at ilagay sa pwesto na ito at ito ang tahanan ng Diyos. Hindi pwedeng ganon. Pero kapag ginawa natin yun, yung bagay na yun, pumapalit na sa tunay na Diyos. Kaya tinatawag siyang idols. So again, sa bahay natin, dapat wala na tayong idols. Pastor, kaso, parang nakakahiyang basagin o kaya yung mga kasama ko sa bahay hindi pa mananampalataya. No, yun ang magandang tanong, no? Pwede natin ngayong i-discuss, no? No? Gusto ko rin marinig. Halimbawa, ako na lang sarili. Ako na lang nasa bahay, mag-isa ako sa bahay. Meron pa ako mga Diyos-Diyosan. Tama ba na i-keep ko pa yung mga Diyos-Diyosan na yon? Ako na lang mag-isa sa bahay. Tama ba na i-keep ko pa o dapat itapon ko na siya? Dapat itapon na siya. Okay? Dahil hindi siya yung tunay na Diyos. Kapag yan ay may kapangyarihan pa rin sa iyo, ibig sabihin, kinikilala mo pa rin na yan yung Diyos mo. Naalala ko yung nanay ko nung may sakit siya, di ba? Nagkasakit ang nanay ko ng cancer. Meron pa siya mga rebulto sa bahay. Pero nakakilala niya sa Panginoon. Nagtanong ko ng nanay ko, Nanay, naniniwala ka ba na yan ang Diyos mo? Sabi, hindi. Kasi ang Panginoon, ang si Jesus, tinanggap ko na sa puso ko. Okay. Kung si Kristo ay nasa puso mo na, naniniwala ka na ba yan ba si Kristo? Hindi yan si Kristo. Okay, anong gagawin natin ngayon? Yan mo na yan dyan, sabi niya sa akin. Yan mo na yan dyan. Di ba? Hindi naman yan ang Diyos ko, pero yan mo na yan dyan. Sabi ko, aanihin mo pa yan. Siyempre, lumaki siya, ilang taon siyang, yun sa relihiyon niya, ilang taon siyang ganon. Di ba? At alam niya na yun ang imahe ng Diyos niya. O imahe ng Diyos namin. Pero sabi ko sa kanya, Nay, dapat itapon na natin yan. At sabi niya, sige, itapon mo. Huwag mong babasagin, ha? Sabi ko, Nay, pag hindi ko yan binasag, gagamitin pa yan ng ibang tao. Di ba? So, itapon na lang natin, basagin. Kahoy pala yun, so hindi ko talaga mabasag. Binalot ko sa plastic, tinapon. Okay? At yung matagal ng prayer ng nanay ko, nakawain siya ng Panginoon. After a month, kinuha na siya ng Panginoon. Again, wala yung kapangyarihan sa atin. Nakakalungkot nga, di ba, minsan kapag nasunog ang bahay, ang unang nililigtas yung Diyos. Yung Diyos-Diyosan. Di ba? Pero dapat nga yung Diyos mo ang magligtas sa'yo, di ba? Pero hindi ka maligtas ng Diyos mo eh. So kaya yung Diyos-Diyosan ang ililigtas mo. Walang ganun sa Bible. Hindi mo kailangan iligtas ang Diyos mo. Ang Diyos ang magliligtas sa'yo. Hindi mo rin kailangan buhatin yung Diyos mo. Ang Diyos ang magbubuhat sa'yo. Di ba? Kaya yung mga taong lumaki sa mga ganon, pansinin nyo, hindi na bago yung kanilang buhay at mali yung kanilang pagkakilala sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi yan ang tunay na Diyos. Masakit man, ma-offend man natin sila, kahit tayo dati, di ba? Kahit mga bagong mananampalataya tayo, na, kahit paano, na-offend pa rin tayo. Pero yun ang reality. Lumaki tayo sa mali. Kumbaga, na-brainwash tayo dati, pinaniwala tayo na yun ang Diyos natin, pero when you read the Word of God, it is not our God. It is not our God. Yung bagay na yun, kinokontrol tayo. Okay, ginamit yun ng kaaway para bulagin tayo kung sino ang tunay na Diyos. Kaya kung di natin siya alisin sa ating buhay, hindi tayo makakapag-umpisa or hindi talaga para natin na tuloy ang nasusunod pa ang Panginoon. Okay? Now, paano kung nasa pamilya ka? At yung mga kasambahay mo ay yun ang kanilang relihiyon. Hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon. Dapat ko bang itapon yon o hindi? Si Kuya Deng, sige. Gamit tayo ng mic, ha? Nasa bahay ka, okay? Nasa bahay ka. May pamilya ka na yun ang kanilang ang paniniwala. At anong gagawin mo? Bilang ikaw na nakakilala sa Panginoon, tatapon mo. Ba'y sikreto lang, no? Tatapon mo, no? Di mo papaalam. O anong gagawin mo? Guess, Kuya Deng. Para sa akin, Pastor, yung bilang head of the family, Okay. ako masusunod. Bilang head of the family. Kasi kung meron mang yung mga halimbawa, yung mga nakakasama na sa bahay na hindi pa nakakilala. Hindi pa nakakilala. Ikaw pa rin masusunod dahil ikaw ang head of the family. Ngayon,
kung meron mang mga santo yun, hindi ko naman siya itatapon, ibabawang ko na lang siya. Or dudurugin. So okay. Sige, So kung yun. So tatapon- tatanggalin mo sa bahay nyo, Kuya Kasi Deng. tatapon mo, pastor, ng buo pa, baka may makapulot, Okay. sambahin pa rin. Babaon mo na lang. Babaon mo na lang o durugin. Hindi mo papa-auction. Mamaya nasa Facebook Marketplace yan. Okay, so tatanggalin. Si Mami Julie. Ako po, sa akin po, Pastor, bilang respeto dun sa mga kasama mo Okay. sa bahay, kaya ko lang po muna sila. Mm-mm. Kasi masisira naman yung patotoo ko. Mm-mm. Kung halimbawa pupersahin mo sila, tapos gagalit sila sa'yo, Mm. hindi ka nila paniniwalaan. Mentras Okay. na sumunod sila sa'yo, Mm-mm. hindi sila susunod. Ang maganda, ipakita mo yung totoo, yung na ikaw ay mananampalataya, kung ano yung binago ng Diyos sa buhay mo. And then eventually, unti-unti mo silang sabihan, ibahagi mo sa kanilang salita ng Diyos. So, unti-unti lang. Kasi po yung mga ganyan, di pwedeng biglain. Okay. Makita mo na sa buhay mo yung pagbabago, Okay. magtataka po sila eh. Mm-mm. Bakit kaya, laki ng pinagbago ng kapatid ko, or di po ba? Okay. Doon po, una sa lahat, yung patotoo. Patotoo Huwag muna. munang galawin yun Okay. kasi ano nila yun bilang respeto sa kanila. Then eventually, susunod po yan. Basta makita nila. Sabi nga po, di ba? Ang sabi po ay, pakita mo yung Diyos na sa buhay mo na sinasamba mo. Ipakita Okay. mo ang Diyos na sinasamba mo sa buhay mo. Okay. At susunod ako sa iyo. Okay po. Yun po. Sige po, malinaw. Sige, meron pa ba? Nice mag-comment. Okay, hindi ko sinasabing mali yung kay Kuya Deng. Yun yung kanya. Tama yun. Okay? Head of the family siya eh. Hindi ko naman din sinasabing mali yung kay Ate Julie. Meron siya nakikita ang angulo na baka ma-offend at matakpan pa yung totoong mensahe. Kasi hindi naman talaga yon yung gospel eh. Di ba? I-share mo muna yung gospel sa kanila. Di ba? So, tama din yun sa kanya. Now, kay King Hezekiah, kung bakit niya ginawa yun. Kasi alam naman talaga nila na hindi talaga yun ang tunay na Diyos. At ikalawa, hari siya. Kilala niya yung tunay na Diyos. Halimbawa, kung ako, pastor, dito sa church, at meron tayong Diyos-Diyosan, di ba, bilang pastor, dapat tanggalin. Di ba? Hindi ko sinasabing may rebulto, Wala naman tayong rebulto dito, di ba? Pero kung meron man, halimbawa, meron ditong krus, tapos lalagyan natin ng sasabitan natin ng sampagita, tapos lalagyan natin ng mga kandila at bulaklak, hindi po yun tama, di ba? Hindi po yun tama. Kahit na krus pa yan na sumisimbolo sa pinagpakuan ng ating Panginoon. Kahit yung pinagpakuan pa mismo ng Panginoon, hindi po yun dapat bigyan ng pag-alayan ng pagsamba. Again, ulitin ko, hindi ang krus ang may kapangyarihan ang Diyos, kundi yung ipinako sa krus, walang iba kundi si Kristo. Now, dito po, kay King Hezekiah, dahil siya po ay hari, na meron siya nasasakupan, so nasa kanyang pananagutan kapag hindi niya po yun alisin. Ikalawa, merong command ng Diyos sa mga hari na dapat alisin po yung mga Diyos-Diyosa na yun, which is ginawa ni King Hezekiah. Now, let's go back to the practical side. Pastor, wala naman ako ng Diyos-Diyosan eh. Pero hindi lang naman yun ang Diyos-Diyosan ang sinasabi ng Bible. Ano pa yung mga Diyos-Diyosan na kung saan pumapalit sa Panginoon? Mga material na bagay, mga pinagkakaabalahan, diba? Mga bisyo na kung saan mas importante pa kaysa sa mga espiritual na bagay. Anumang bagay na pumapalit sa Panginoon ay masasabing Diyos-Diyosan. Ang TV ba pwede maging Diyos-Diyosan? Yes. Oras ng gawain, nandun ka sa TV. Cellphone. Diba? Anumang bagay na maaring mas mahalaga na sa'yo, na kapag tinanggal, parang hindi na kompleto yung buhay mo, ibig sabihin yun na yung Diyos mo. How about yung asawa? Pwede bang maging Diyos yun? O Diyos-Diyosan? Yes. Pag siya na yung nasusunod, hindi na ang Panginoon sa buhay mo. Di ba? Kahit ang sarili natin, sabi, pwede maging Diyos-Diyosan. So dapat alisin natin yung mga bagay na pumapalit sa Panginoon. Ang dapat masunod lang sa buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon, ang Diyos natin. Dahil siya lang yung tunay na Diyos. Amen? So bilang mananampalataya, kung meron pa rin tayong pride, di ba? Pride ba pwede maging Diyos yan? Yes, totoo. Di ba? Kung bakit hindi mo masunod ang Panginoon? Kasi meron kang pride. Siya kakausapin, bakit sa buhay niyo?
Tama ba? Pride. Pwede siyang maging Diyos. Katamaran. Saka na lang ako ate, natamad pa ako. Labahan. O, di ba? Labada. Pwede rin maging Diyos-Diyosan yan, ha? Yan yung mariming Diyos-Diyosan. Di ba? Hindi mo na ako ate ng beriyan. Tapos lalaba muna ako, tambak na yung labahin namin. Again, kahit ang pag-aaral, trabaho, kayamanan, negosyo, pwede yan maging Diyos-Diyosan. Oras na, iyan ay humadlang na sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, that's a very good thing na ginawa ni King Hezekiah. Inalis niya muna yung mga Diyos-Diyosan sa kanyang kapaligiran. Verse 5. So aside from removing the idols in the kingdom of Judah, second thing na ginawa ni King Hezekiah, nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Judah na una man o sumunod sa kanya. So ibig sabihin, among the 20 kings, di ba, na nauna sa kanya at sumunod sa kanya, kasi nung sinulat na to, patay na lahat ng mga kings eh. Diba? History na lang to eh. May nagsusulat na lang ng history. So sabi ng writer, yung nauna sa kanya at yung mga sumunod sa kanya, walang katulad niya. Ibig sabihin, during the divided kingdom of Israel and Judah, siya yung pinaka mabuting hari among the 20 kings na nagkaroon. If King David is a standard, siya yung pumapangalawa, in a sense. Hindi si King Solomon King Solomon also introduced worshiping idols kasi marami siyang asawa. Then lahat ng mga asawa niya, may mga Diyos, pinagawa niya ng Diyos-Diyosan yun. Okay, so ganun din naging kasama si King Solomon. Although he's wise, okay, but he became fool or foolish. So, as we can see here, nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari na nauna at sumunod sa kanya. Verse 6, nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Kaya't pinatubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Okay, diyan lang muna tayo. Okay? Now, so as we can see, tinanggal yung mga idols, nagtiwala siya kay Yahweh, nanatili siyang tapat. When we say nanatiling tapat, ibig sabihin, hanggang kamatayan. Diba? Meron mga hari kasi na mabuti, pero nung pagdating ng kamatayan, parang nawala bigla. Diba? So, ang requirement ng Bible sa mabuting hari is may manatiling tapat hanggang wakas, o hanggang kamatayan po nila. So, ganon, naging mabuting hari si King Hezekiah. So, tinuturo din sa atin, di ba? Remove your idols, magtiwala ka sa Panginoon. Are there times sa buhay natin na hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon? Yes. Paano mo malalaman sa buhay mo kapag hindi ka na nagtiwala sa Panginoon? Yes. Number 1 is worry. Okay? Yung doubt. Yan yung kaaway o kasalungat ng trust. Doubt. Okay? If you have faith, you should not doubt. You should have not fear. Kasi yung opposite ng faith is fear o pagkatakot. O kaya pag-aalala. So, pag times na nag-aalala ka na, ano kakainin mo bukas, paano na yung karamdaman ko? Gagaling pa ba ako? It shows na hindi na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Is it guarantee na pag nagtiwala ka sa Panginoon, gagaling ka? Is it a guarantee na pag nagtiwala ka sa Panginoon, gagaling ka? Depende sa Kanya. Depende sa Kanya. Lahat ba na nagtiwala sa Panginoon, gumaling? Lahat ng nagtiwala sa Panginoon, iniligtas ng Panginoon. May kapayapaan, may kagalakan. Pero yung fulfillment sa physical, merong mga hindi naganap. Apostle Paul, nabubulag na siya. Okay? Nanlalabo na yung kanyang paningin. I don't know kung anong sakit ni Apostle Paul, kung cataract ba. Hindi na sinabi ng Bible kasi wala pa namang term cataract during that time eh. So, sinabi lang ng Bible na nabubulag na si Apostle Pablo. Kaya nga ang prayer ni Apostle Pablo, alisin sa kanya yung tinik na ito o yung karamdaman na yun. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko aalisin sa iyo. Kasi habang nakikita na ganyan ka, mas lalo akong naitataas. Paano yun? Parang sinasabi kasi ng ilan, nakikita ng tao, na kapag si Apostle Paul
malakas, parang naibibigay yung papuri kay Apostle Paul. Kung bakit niya nagagawa yan, kasi matalino siya, kasi malakas siya. Pero yung time na mahina na si Apostle Pablo, mas doon na itaas ang Panginoon. Why? Kasi sinasabi na ng mga tao, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa Diyos niya, kung bakit siya nagpapatuloy. Kasi sa kabila ng karamdaman, nagpatuloy pa rin si Apostle Pablo eh. So wala nang ibang may tataas doon. Hindi na pwedeng may taas si Apostle Pablo doon. Ang Diyos na kumikilos sa kanyang buhay. Diba? So doon mo makikita talaga yung tunay na paglilingkod sa Panginoon eh. Kapag ka hindi niya tinugon yung panalangin mo na ayon sa gusto mo, and yet nagpatuloy ka, that is true service. Meron kasi mga naglilingkod dahil may nangyayaring mabuti. What if walang nangyaring mabuti sa'yo? Katulad ni Job. Nabasa niyo na ba si Job, yung aklat ni Job? Gandang basahin yun. Diba? Pero sinabi ng Bible si Job ay nantiling tapat sa Panginoon. Okay? So again, maaaring hindi sa buhay na ito, ipagkaloob sa atin ng Panginoon yung gusto natin. Pero manatili pa rin tayong tapat sa Panginoon. Kasi yung pagiging tapat sa Panginoon, hindi yan conditional. Iba kasi, Lord, magiging tapat ako sa iyo kung magtatapat ka sa akin. No. For sure, the Lord will be faithful to us. But our faithfulness does not depend on circumstances. The Bible says, be faithful. That's it. Period. Hindi sinabing, be faithful because you are given this much. Maging tapat ka kasi wala kang sakit. Hindi. May karamdaman man o walang karamdaman, maging tapat tayo sa Panginoon. Tama? Amen? Kasi madaling maging tapat kapag wala kang karamdaman. Madaling pumunta sa gawain pag wala kang karamdaman. Pag hindi masakit ang tuhod mo, madaling pumunta sa gawain. Pero paano pag masakit ang tuhod? Pag wala kang problema, madaling pumunta sa gawain. Paano kapag may problema? Pag wala kang kasamaan ng loob, madaling pumunta sa gawain. E paano kapag meron kang mga kasamaan na ng loob? Hindi na madali. So doon ipinapakita na mas ipagpatuloy pa natin kapag kami mga hadlang sa buhay natin. So pagtitiwala at pananatiling tapat sa pagsunod sa Panginoon sa ibinigay na kautusan ni Yahweh kay Moses. In verse 7, next slide kapatid. So dahil siya naging tapat at sumunod kay Yahweh, ito yung binigay ng Diyos sa kanya. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Nagimagsik siya sa hari ng Assyria at tumangging pasakop dito. Nataloy niya ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Kung bakit siya nagtagumpay sa buhay, simply because nagtiwala siya sa Panginoon at sumunod siya sa Panginoon. That is the key to be successful. Yun yung susi para maging matagumpay tayo. Sundin natin ang Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Dalawang bagay lang. Magtiwala ka sa Panginoon, sundin mo siya at magtatagumpay ka sa anumang balakin mo. Verse 9. Nang ika-4 na taon ng pag-ahari ni Ezekias at ikapito naman ni Osias sa Israel, kinubkob ni Haring Salmanaser ng Assyria ang Samaria at nasakop ito pagkaraan ng 3 pagkubkob. Noon ay ika-6 na taon ng pag-ahari ni Ezekias at ika-9 naman ni Osias sa Israel. So sino dito yung pinakilala na bagong karakter? Si King Salmaneser. Saan po siyang hari? Assyria. Okay? Ano yung short ng Assyria? Syria. Syria sa panahon natin ngayon. Okay? Before Assyria. Okay? Pilisteo, Palestine. Okay? Now, during this time, si King Salmaneser ng Assyria, sila yung kapitbahay na malakas during that time. So, ang unang sinakop ng Kingdom of Assyria is what? Samaria. Ang Samaria is Jerusalem. Not Jerusalem. Ang Samaria ay yung Northern Israel.
Okay? Sino ang hari? Si King Osias. Okay? Di ba yung Israel malaki yan eh? Nahati sa dalawa. North, they call it Kingdom of Israel. And South, anong tawag sa South? Kingdom of Judah. Okay? Ang Kingdom of Israel, during the time of Jesus, yung Kingdom of Israel, yung North, dalawang region yun eh. Yung Galilea at saka Samaria. Kasi ang Israel nahati sa tatlo yan. Galilea nasa pinakadulo, yan yung parang probinsya. Samaria yung nasa gitna, nagdudugtong sa province saka sa city. At yung Jerusalem o yung Judah na nasa timog, no? Sa baba, timog, okay, or sa south. Kaya na yung city nila, nandyan yung temple. Now, yung nahati, Samaria, Galilea nasa taas, Kingdom of Israel, Kingdom of Judah sa baba. Sila yung maliit lang, konting lahi ng Israel na nandun. Now, yung Kingdom of Israel, tinawag na lang yung Samaria kasi lumiit na yung territory at Samaria na lang yung natira. Okay? So, kaya Samaria yung tawag during that time. Now, itong Samaria na to, which is the Northern Kingdom of Israel, ay nasakop na ni Haring Salmaneser. For 3 years silang ginera or dinigma at nasakop sila. Now, ang tanong, paano na yung Kingdom of Judah? Susunod na sila, tama? Kasi palapit na yun eh. So, nasakop na yung North, parang sa atin, nasakop na yung Luzon, masasakop kaya yung Visayas, pati yung Mindanao. Parang gano'n nangyari. Now, tignan natin. Verse 11. Ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria, dinala sa Assyria at pinatira sa Hala sa Ilog Habor na nasa Gozan at mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa kanila sapagkat sinuway nila si Yahweh na kanilang Diyos at sinira ang kasunduang ginawa sa kanila sa pamamagitan ni Moses na lingkod ni Yahweh. Bakit nasakop yung Kingdom of Israel? Anong reason? Pagsuway sa Panginoon. That is the very reason why sometimes or most of the times, even Christians fail. Because we sin against God. That is the root of our failure, yung pagsuway natin sa Panginoon. At don't think, pag sumusuway ka sa Panginoon, wala yung consequence. The very consequence of committing sin is failure o kabiguan sa buhay. So, ang Kingdom of Israel ay nasakop ng Kingdom of Assyria dahil sila ay sumuway sa Panginoon. Yun ang reason. Hindi dahil mahina ang Israel, di ba? Hindi dahil wala silang mga sundalo, hindi dahil wala silang pera, wala silang kagamitan, hindi yun ang dahilan. Ang dahilan kung bakit sila nasakop, dahil hindi nila sinunod ang Panginoon. So, ang ginawa, biniyag sila at pinatapon sa ibang lugar. Ibang-iba to sa panahon nung tayo'y nasakop ng Kastila at ng Hapon. Hindi tayo pinadala sa Spain, no? Sana pinadala tayo sa Spain, kahit paano, di ba? Nagkaroon tayo ng mga ancestors sa Spain. Okay? Tapos nasakop tayo ng Japan, no? Pinadala tayo lahat sa Japan. Tapos wala nang bumalik. Di ba? Mas gusto ko sa Japan. Lalo na ng Amerika. Pinasakop tayo ng Amerika, di ba? No? How I wish, di ba? Meron ditong dumang malaking eroplano o barko, dinala tayo lahat sa Amerika. Di ba? Pagka ganun, sakupin nyo na kami. Di ba? During their time, ganun po ginagawa pag sinasakop sila. Kinukuha lahat ng tao at ginagawang alipin. Ginagawang bihag. Simply because yung mga tao, ginagawang workers. Okay? Kasi sa panahon nila, konti lang yung tao. Konti lang yung tao. Kaya ang gagawin nila, kukuhain nila yung mga tao, dadalhin sa kanilang lugar para dumami yung tao at maraming workers. Umunlad yung economy. Pero sa panahon natin ngayon, sa panahon nung nakaraan, panahon ng Kastila, Hapon at Amerikano, hindi tayo kinukuha. Kasi marami ng tao. Konti ang territory. So ang ginagawa, pinapalaki yung territory. Now, dito po, nasakop na sila at pinatapon na sila, pinatira sila sa Hala at tinanggal na yung Israel. So, ibig sabihin, abandon na yung land. Verse 13. Nang ika-14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria. So, kanina si Salmaneser, di ba? Tapos ngayon sa Sennacherib. So, maaari nagkaroon na ng transition of government, yung Assyria,
At bago na tong hari, perhaps, I'm not saying it is, perhaps, and then sinakop na sila yung kingdom of Judah. Oo, di ba, matagal na. 14 na taon na paghahari ni Ezekias. So, 6, 14, 8 taon na. Okay. Now, sinabi rito, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria ang mga lungsod ng Judah na napapaligiran ng pader. Kaya't si Haring Ezekias ng Judah ay nagpadala ng ganitong mensahe kay Haring Sennacherib ng Assyria na noon ay nasa Lakis. Nagkamali ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo, huwag mo lang kaming sakupin. Tama ba yung kanyang naging hakbang? Sinasakop na sila eh. Makapangyarihan tong Assyria. The most powerful nation during their time. Okay, what's the most powerful nation in our time? What's your opinion? The most powerful nation in our time? Iba US, iba Russia, okay? China could be, okay. During their time, wala pang US, wala pang China, wala pang Russia. Assyria is the most powerful nation. The most powerful nation. Marami silang army. Meron niyang kasabihan eh, kapag dumaan daw ang army ng Assyrian, yung ilog natutuyo. Ganon sila karami. At kapag pumana daw yung kanilang palaso, yung langit dumidilim. Ganon karami yung kanilang palaso. Ganon kalakas ang kingdom of Assyria. At yung kanilang king, hindi po king ang tawag nila. Ang tawag nila God. Diyos ang kanilang hari. Okay? Kaya daw sila nananalo. Now, natakot ngayon si King Hezekias para sa kanyang constituents, para sa kanyang nasasakupan. Nandun na sila sa pader. Nasisira na yung kanilang pader. So, anong gagawin niya bilang hari? Ang ginawa niya, diplomacy. Nagkamali ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo, wag mo lang kaming sakupin. Is it a right decision as a king? As a king of Judah? Tama ba yung kanyang naging desisyon o hindi? O, hati na naman tayo, di ba? Tama o hindi? Parang pera o bayong lang to, ha? Okay. So, nagsasabing tama yung kanyang desisyon, bakit niya nasabing tama? At nagsasabing mali, bakit siya naging mali? Sige, gamitan natin ng mic natin. I would like to hear yung comment ninyo. Okay? Sige. Dito tayo, si Ate Jo. Ano ang iyong palagay? Tama ba yung kanyang naging desisyon? Diplomacy? Sabihin na, nagkamali kami, bibigay ko kung ano mang gusto mo, huwag mo lang kami sakupin? For the sake of His people, tama po yun. Okay. Ayun po. Okay, yun okay. Pagmamahal sa nasasakupan at alam niya na malakas itong taong ito, wala kami magagawa. Sabihin na lang na, sige, we will pay tribute. Ibibigay namin kung anong gusto mo. Huwag mo lang kami saktan, huwag mo lang kami sakupin. Diba? Parang nilooban ka na magnanakaw sa bahay mo, di ba? May dalang baril, di ba? Nasaan ang pera mo? Kumain mo na lahat, huwag mo lang saktan ng mga anak ko. Ikalawa, wala kaming pera. Okay? Parang gano'n nangyari. Okay. Eh, pastor, hindi naman yung bahay. Di ba? Yes, Kuya Ding, ito, meron tong ibang comment. Para sa iyo, Kuya Ding. Hello. O para sa akin, parang nawala yung tiwala niya sa Panginoon. Okay. Sana, tinanggulin niya o nalalangin muna siya kung tama ba itong gagawin kong desisyon. Susurrender ba yung akin nasasakupan or bigay ko sa Panginoon aking problema. Okay. Do you think, sige, si Lito rin. Ako, Pastor, mali ba o nagko-contradict ang salita ng Diyos? Kasi sabi niya kanina sa una, na natiling tapat si Haring Ezekias. Haring tapat na si Haring Ezekias sa Diyos. Bakit ngayon sinasabi ng Bible, nagkamali ako, ibibigay ko lahat ng tingin. Huwag mo lang kaming sakupin. Yun lang po. Yun lang. Nagtatanong ka ba or... Hindi, sa akin lang, ang sa akin lang din, hindi, pwedeng, hindi ko masabi siyang nagkamali, tama o mali yung ginawa niya. Pero, ayun, yun lang yun sa akin din. Si Silito, wala masabi, no? Tama o mali, basta alam niya na naging tapat si Haring Ezekias. Okay?
Yes, Mami Julie. Ako po naniniwala na, di ba sabi po nung una, naging tapat siya. Yes, totoo yun. So Naging yung po tapat siya. kanyang desisyon na ginawa ay tama. Okay. At saka po kasi po, ang sinabihan naman niya na nagkamali siya, yung hari nagagapi sa kanya, hindi ang Diyos. Okay. At kapag po kinuha ang lahat, andyan ang mga nasasakupan niya, pwede po silang mag-produce eh. Okay. Yung mga nawala, nakukunin ng hari, pwede lang ibalik. Kasi Okay. at least nandyan sila. Yeah. So naniniwala po ako na tama yung desisyon niya dahil sabi nga, naging tapat siya hanggang sa huli. Okay. Yun lang. Okay. Yeah, we have different opinions regarding this kasi wala rin naman sinabi yung Bible. Now, depende kung paano natin tignan ang buhay ni King Hezekiah. Now, sa Bible, that's true. Sinabi ng Bible na natili siyang tapat. But it doesn't mean that all his decisions are correct. Okay? Kasi hindi naman sinabing perfect siya eh. So, possible na mali rin itong desisyon na itong ginawa niya. Diba? So, looking at the side ng pagiging hari na meron kang tunay na Diyos, maintindihan natin yung sinabi ni Kuya Deng. Mali yun. Dapat nagtiwala siya, sumangguni muna siya sa Panginoon. Ibig sabihin, this decision is not consulted sa mga prophets or sa Diyos. Now, for the sake of love sa kanyang constituents and for his people, nagawa niya itong bagay na ito, which is a great sacrifice. Sabi niyo kanina, Pastor, sa pamilya. Mm. Na kayo, Mm. hindi kunin niyo na lahat. Mm. Pagsuko, kasi mahal mo yung mga, mahal mo sa buhay. Mm. Mahal mo yung mga anak mo, kunin mo na lahat. Yeah. Yeah. For the sake of love, hindi natin mako-question yung love niya for his people. But this time, we can question yung faith niya sa Panginoon. Right? The love for his people, there's nothing wrong about it. But yung pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Di ba? Hindi lang naman to yung isang kutsilyo na nakatutok sa leeg mo. Di ba? Meron pang ano to eh. Marami pang pwedeng mangyari. Okay? And there's still a room that God can intervene. Napakahaba pa. Di ba? Pader pa lang yung nasisira. Pwede kang... Saka yung Diyos niya, makapangyarihan. Di ba? Wala tong sinisino tong Diyos na to. Kahit na ikaw pa yung malakas sa buong mundo, isang anghel lang ang katumbas mo pagdating sa Panginoon. Di ba? Kahit milyon-milyon ang sundalo mo, isang anghel lang susugo ng Panginoon. Mamamatay lahat yung mga sundalo mo. Now, let's try to read. Let's see kung naging tama ba yung kanyang naging decision. If it's a right decision, it must lead to good consequence. But if it's a wrong decision, it will lead to bad consequence. Let's see. Dahil dito, okay, sabi niya, bibigay nyo ha. Okay, ito ngayon. Dahil dito, sila'y hiningan ni Sennacherib ng 10,500 kilong pilak. I don't know kung magkano, pilak ha, pilak, silver. At 1,050 kilong ginto. 1 kilos of gold. I think million na yung price nun. Di ba? Million na siguro in pesos ha. 1 kilo. How much more kung 1,000 kilo? I don't know kung meron ba ang Pilipinas sa 1,000 kilos of gold if we have in our gold reserve. I think we have, but I don't know, no? So ito yung ito yung sinabi sa kanila. If you will, okay, hindi kita sasakupin, bibigyan mo ako ng kahit anong gusto ko, ito ang gusto ko. Tinipon ni Ezekias ang lahat ng pilak sa templo at sa kabangyaman ng palasyo at ibinigay kay Sennacherib. Pati ang mga gintong nakabalot sa pinto ng templo at mga poste pintuan tinuklap niya at binigay sa hari ng Assyria. Yung temple kasi nila, nung pinagawa yun ng Panginoon, gold-plated. Yung cover nun is gold. Ang ginawa niya, para makuha yung requirement o yung hinihinging quota na 1,000 kilos, hindi enough yung nasa treasury, so yung nasa temple, tinuklap niya. Diba? Lahat ng makukuhang ginto, kahit sa templo, tanggalin na, maibigay lang natin sa kanya. Okay? Ang tanong, titigil ba yung hari sa paghingi sa'yo? Kung hindi mo na yung 1,000 kilos pa lang, nahirapan ka lang i-produce, how about the next week? How about the next month? How about the next year?
Verse 17. Mula sa Lakis, ang general, ang pinuno ng mga lingkod at ang mga pinuno ng tagapagbigay inumin sa hari, kasama ang maraming kawal ay sinugo ni Haring Sennacherib kay Haring Ezekias sa Jerusalem. Nagpasend ngayon yung hari ng Assyria, okay? Ng mga emissary, okay? Ambassadors, messengers. Pagdating doon, humanay sila sa daluyan ng tubig mula sa tangke sa itaas, sa may daan, papunta sa lugar ng pinagtatrabuhan ng magagawa ng tela. Verse 18. Nang ipatawag nila ang hari, so itong mga emisary, tinatawag si Haring Ezekias. Noong dumating si Elakim na anak ni Hikias at tagapamahala sa palasyo, si Sebna na kalihim ng hari at si Joa na anak ni Asap at namamahala sa pagtatago ng mga dokumento. Para mga sekretaryo, mga undersecretary yung nagpunta. Sinabi sa kanila ng isang opisyal ng Assyria, sabihin niyo kay Ezekias na ipinapatanong ng makapangyarihang hari ng Assyria kung ano ang kanyang ipinagmamalaki. Bakit kaya niya nasabi to? Nag-concede na nga yung tao, di ba? Bibigay na nga kung anong gusto nila. Tinuklap na nga pati yung mga ginto sa templo eh. Tapos nagpadala pa sila. Ano pinagmamalaki niya? So ini-intimidate sila ngayon. Tama? Ini-intimidate sila. So again, hindi nag-work yung kanyang decision na bigyan ng ginto. Hindi nag-work yun. So perhaps, hindi sila nakapagbigay ng sakto or dumating yung point na sinabi na rin siguro ni Ezekias, ayoko na, hindi na kami magbibigay sa inyo, ubos na yung pera namin. Maring dumating yung ganon. Now, verse 20, sabihin din niyo sa kanya na ang digmaan na hindi nakukuha sa salita. Sino ba ang kanyang inaasahan at naghihimagsik siya laban sa makapangyarihang hari ng Assyria? Ang Ehipto ba? Na parang baling tungkod na kung hahawakan makakasakit? Parang tinatanong, bakit? Sinong kaalyado nyo? Ang mga Egypt? Broken, tungkod. Sirang tungkod na yan. Ibig sabihin, hindi nyo na maaasahan yan. Hindi na kayo aalalayan yan. Hindi yan matibay na sandalan. Which is yung Egypt, makapangyarihan din, pero nothing. They cannot be compared sa Assyria. Hindi rin nyo maaasahan ng tulong ni Yahweh. Hindi ba't ipinagiba na niya ang mga altar nito? Question, ipinagiba niya ba yung altar ni Yahweh? Hindi, yung mga altar lang na ni Asherah pinagiba niya. Pero kasi ang iniisip ng mga Assyria, lahat ng altar para kay Yahweh. Hindi lahat ng altar para kay Yahweh. Mga altar doon para sa Diyos-Diyosan ng mga ninuno namin na pinagiba niya. So wala siyang alam pagdating sa Diyos ng Israel at sa kung anong pinagdaraanan ng Israel during that time. Ano pa? Nawala ako. Verse 22. Hindi rin niya maasahan tulong ni Yahweh. Hindi ba't pinagiba niya ang mga altar nito? Hindi ba't sinabi niya sa mga taga-Judas na sa altar lamang na nasa Jerusalem dapat sumamba? Which is true. Saan lang dapat sumamba? Sa Jerusalem. Kasi nandun yung templo. Yun lang ang dapat pag-alayan, yun sa temple lang. So tama siya sa kabilang banda, mali siya sa ibang mga detalye. Verse 23, kung gusto niya, bibigyan ko pa siya ng 2,000 kabayo kung may sapat siyang tauhan na sasakay sa mga ito. Parang sabi niya, partida, sige, bibigyan ko kayo ng 2,000 kabayo kung meron kayong mga kabayo. Kung sa mga karawahe at mga kabayo ng Ehipto siya aasa, paano siya makakalaban kahit ang pinakamahinang kawal ng aming hari? Huwag niyang isiping hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ang Jerusalem. Siya pa nga ang nagsabi sa aking salakayin ko ito. Is that true? Na sinabi sa kanya ni Yahweh na salakayin ang Judah? Perhaps sinabi sa kanila na salakayin ang Israel kasi ang Israel pasaway. Pero hindi ang Judah. Pero generalize na nila na pati yung Judah ay Israel. No, they are different now. Verse 26. Sinabi ni Eliakim, Sebna at Joa sa opisyal ng Assyria, nakikiusap kami sa inyo na sa wikang Arameo na lamang ninyo kami kausapin sapagkat naiintindihan din namin ito. Huwag niyo na kaming kausapin sa wikang Hebreo sapagkat nakikinig ang aming mga kababayan na nakatira sa tabi ng pader ng lungsod. Kumbaga, sabi ng mga undersecretary, huwag niyo na kaming kausapin sa wika namin.
Sa international language na lang kami kausapin. Sa wikang Arameo. Kasi naiintindihan namin ito eh. Kasi pag narinig ito ng mga kababayan namin, matatakot sila. So yun ang pakiusap nila. So diplomatic pa rin talaga itong mga taong ito. Ngunit sinabi ng opisyal, ito'y hindi lamang ipinapasabi ng aming Panginoon, which is yung hari nila, sa inyo at sa inyong hari, kundi pati sa inyong mga kababayan, sapagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dubi at iinom ng inyong ihi. That is an intimidation. Di ba? Ini-intimidate talaga nila itong bayan ng Israel, ng Juda. Di ba? Grabe yung kanilang pagbabanta, no? Next, 28. Tumayo ang opisyal at sumigaw sa wikang Hebreo. Ipinasasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria na huwag ninyong paniniwalaan si Ezekias. Hindi niya kayo may pagtatanggol laban sa aming hari. Huwag kayong maniniwala sa kanya, kaya't sabihin sa inyo na ililigtas kayo ni Yahweh at ang lungsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Verse 31, huwag ninyong pakinggan si Ezekias. Ipinasabi ng hari ng Assyria na sumuko na kayo at makipagkasundo sa kanya at makakain ninyo ang mga bunga ng inyong ubasan at mga punong igos, iinom din kayo ng tubig ng inyong mga balon. The question is this, kanino ngayon sila magtitiwala? Sa sinasabi ng hari ng Assyria na kapag sumuko sila, makakakain sila ng mga pananim nila at makakainom sila ng malinis sa tubig? O magtitiwala sila sa Panginoon na kaya silang iligtas sa hari ng Assyria? Verse 32. Hanggang sa may lipat namin kayo sa lupaing tulad ng iyong lupain na sagana sa butil at alak at tinapay at bungang kahoy ng mga olibo, langis at kulot. Now, yung lupain ba nila hindi ganon? Di ba yun nga yung lupang pangako eh. Pero mas pinangangakuan sila ng mas higit pa sa lupang pangako. At piliin ninyo'y buhay at hindi kamatayan. Huwag ninyong paniwalaan si Ezekias kahit sabihin niyang ililigtas kayo ni Yahweh. Mayroon na bang Diyos sa alinmang bansa ang nakapagligtas sa kanila mula sa makapangyarihan ng hari ng Assyria? Wala pa. Kasi hindi mga tunay na Diyos yung kanilang kinalaban. Ito yung tunay na Diyos yung kanilang mga kalaban. Verse 34. Ang Samaria ba, which is the northern Israel, ay nailigtas ng mga Diyos. Ang Samaria ba ay nailigtas ng mga Diyos ng Hamat at Arpad, Sepharvim, Hena at Iba, nang lusubin ito ng aming hari? Kung ang bayan nila ay hindi nailigtas ng mga Diyos na iyon, laban sa aming hari, paano ngang maililigtas si Yahweh ang Jerusalem? Hindi sumagot kahit isang salita ang mga tao sapagkat iyon ang bilin ni Haring Ezekias. Diplomatic talaga siya. Pinunit ni Sebna, Joat, Elakim na anak ni Hilkias ang kanilang kasuotan at nagbalik kay Ezekias. Isinalisay nila sa hari ang sinabi sa kanilang opisyal ng Assyria. So, that's chapter 18. So, in chapter 18, maganda yung start ni King Hezekiah. But during the time of crisis, doon siya nagkaroon ng, sabihin natin, pagkakamali sa kanyang decision. He chose diplomacy rather than trusting God. Okay? I think trusting God is the most diplomatic way, I think. Akala niya siguro, kapag yung sarili niyang kaparaanan na ibigay ng kayamanan, maliligtas yung kanyang mga nasasakupan, yun yung sa tingin niya. Okay? Minsan yung tingin natin, hindi naman yun ang kalooban talaga ng Panginoon. Sometimes our ways are not God's ways. So again, tignan natin kung ano nangyari sa chapter 19. This is the last chapter that we're going to read this morning. Nang marinig ni Ezekias ang pinapasabi ni Haring Sennacherib ng Assyria, pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot siya ng damit sako at pumasok sa templo. Ano ibig sabihin nito? Pinunit ang damit, nagsuot ng damit sako. Nagsisisi siya, nag-aayuno siya, okay, nag-aayuno. Labis na kalungkutan, pagluluksa, okay, sa nangyayari sa kanyang kaharian. Verse 2. Pinagsuot din niya ng damit sako si Eliakim na tagapamahala sa palasyo ang ikalihim niyang si Sebna at ang matatandang pari at nagpunta kay Propeta Isaias na anak ni Amos. Si Propeta Isaias yung nagsulat ng Isaiah. Okay? Yun ang kanilang pinuntahan. This is the right decision.
Ito yung dapat ginawa niya nung una. Pumunta siya sa propeta. Kung ano bang papasabi ng Yahweh. Kung sinabi ni Yahweh, ibigay mo yung mga ginto, sumunod ka, okay. Pero kung sasabihin ni Yahweh, wag, akong bahala sa inyo, then you trust God. This is the very first thing na dapat niyang gawin. So, in short, no, pinapakita sa atin yung buhay ni King Hezekiah. Bago tayo kumilos, anong dapat natin gawin? Isanggunin natin sa Panginoon. Isanggunin natin sa Panginoon. Manalangin tayo personal sa Panginoon. Of course, ang Panginoon naman, hindi naman bababayan. Sasabihin, ito ang dapat mong gawin. Pumunta siya kay Isaiah, isang propeta ng Diyos. Because si Isaiah, lingkod siya ng Panginoon. He knows the Word of God and he knows kung ano sasabihin ng Panginoon. In our own context, no, may I suggest, if you're having troubles, you go to mature Christians. Your pastors. Okay? Magtanong ka sa pastor, magkonsulta ka sa pastor. Bilang paggalang at the same time, kinikilala mo na ito yung lingkod ng Diyos, ito yung gagamitin ng Diyos para sa akin. Okay? But I'm not saying na lahat ng pastor sasabihin kung ano yung tama. Okay? Tignan mo pa rin sa salita ng Panginoon. Kung sasabihin ba nila ay nasa Bible o salungat sa Bible. Okay? So again, do not be afraid. Huwag kayong mahiya na magtanong. Lalugit sa inyong mga pastor. Mga diakono at diakonesa, mga Bible study leader ninyo, pastor, ano bang decision ang dapat namin gawin dito sa bagay na ito? There was a time, si Alvin, kilala niyo si Alvin naman, no? Si Alvin Delar. Nung gusto niya na magpakasal. Gusto niya magpakasal dito sa church, sa bahay-sambahan natin. At ako, o kaya si Pastor Carlo magkasal. Kaso wala pa kami lisensya that time. Si Pastor Carlo, may lisensya na siya nung sinabi niya nung nakaraan. Kailangan na yung makasal eh. And then, sabi niya, Pastor, anong dapat mong gawin? Sabi ko, Bin, kung aantayin mo kami magkaroon ng lisensya, matatagalan pa. Pero dapat na kayong makasal ng asawa mo. Sabi ko sa kanya. Ito ang suggestion ko sa'yo. Magpakasal kayo sa West. Civil wedding. Yan ang mabilis na paraan ng pagpapakasal. Kasi may mga anak na si Alvin, 3 na anak niya. Di ba? Di ko alam kung ilang taon na sila nagsasama ng kanyang misis. 21. Oh, si Kuya Ding, alam ni Kuya Ding ha. Nakausap ni Kuya Ding yan, na-interview. Okay. So yun, no? Sabi ko yun. Kapag dating naman sa church wedding, kahit to follow na lang. Pero nagbago pa rin yung decision na pinasabi ko kay Alvin. After ng civil wedding mo, dito sa church, mag-church wedding ka. Naging maayos yung kasal nila. Di ba? Maaring kung si Alvin lang sa sarili niya, mahirapan siya mag-decide. Minsan ikaw, pagka nandun ka sa sitwasyon, hindi ka makaisip ng kung ano yung tama or hirap ka mag-decide sa sarili mo. But if someone will help you and lead you and guide you, o gagabayan ka, na maaring merong karunungan, magagabayan ka. So, dapat yun ang gawin natin. Okay? Pag may problema, patawag mo si pastor. Available naman palagi si pastor eh. Pastor, wala kaming pambayad ng bahay. Tulog pa si pastor pag gaganon. Pag pera ang pag-uusapan, problema rin nata ni pastor yon. Alin kay Alvin? Okay. Hindi, biro lang po yun ha. Biro lang po yun. Kahit ano problema, kahit pera. Okay? Pagpipray Pagpipray namin kayo. Hindi. Kahit pera, dapat din mag-share si pastor. Kung meron. Kung kaya, oo. Kung nakakaluwag naman si pastor. Okay? Kung nakakaluwag, ha? Maluwag lang yung pantalo. Hindi yung buhay. Hindi. Again, kahit ano po, lagi pong nakalalay si pastor. May tanong ba kayo? Wala naman? Okay. Sige.
So yun, kinonsulta niya kaninong propeta siya lumapit? Isaiah. Now, verse 3. Pinasabi niya, ngayon ay araw ng kahirapan, kaparusahan at kahihiyan. Kung tama yung kanya naging desisyon, bakit naging araw ng kahirapan? Diba? Ibig sabihin, nagkamali siya. Para tayong mga batang dapat nang isilang, ngunit hindi mailabas sapagkat ang ina nito ay wala ng lakas. Grabe, lalim, no? Di ba? O di ba? Dapat na tayong isilang, pero yung nanay natin, wala nang lakas. Diba? Baga, stuck tayo. At kung hindi masusolusyonan to, mamamatay na tayong lahat. Parang yun ang sinasabi niya. Verse 4, narinig sana ng Diyos mong si Yahweh ang lahat ng sinasabi ng opisyal at sinabi na sinugo ni Haring Sennacherib ng Assyria upang laitin ng Diyos na buhay. Parusahan nawa ni Yahweh na iyong Diyos ang lumait sa kanya, kaya ipanalangin mo ang mga nalalabi pa sa bayan ng Diyos. Verse 5, pagdating ng mga inutusan ng hari, sinabi ni Isaiah sa mga ito, sabihin ninyo sa inyong hari na ipinapasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa mga panlalait ng hari ng Assyria. Magpapadala si Yahweh ng masamang balita sa hari ng Assyria at ito'y babalik sa kanyang lupain at doon siya ipapapatay ni Yahweh. Very simple. Di ba? Verse 8, yun ang hope nila, yung sasabihin ng propeta, yung sasabihin ng Diyos eh. Di ba? Minsan, hinahanap natin yung pag-asa natin sa bagay na gagawin natin, yung bagay na meron tayo. Pero ang pag-asa mo, yung sasabihin ng Diyos sa'yo. Kasi yun yung sagot. Di ba? Umuwi na ang opisyal ng Assyria nang mabalitaan niya na umalis na sa Lakis ang hari ng Assyria. Nang siya'y makabalik, nadatnan niya na sinalakay nito ang Nibna. Dumating doon ang balita sa hari ng Assyria na sila'y lulusubin ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, kaya nagsugo siya uli kay Ezekias at pinasabi na ganito, huwag mo nang dayain ang iyong sarili na sa pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos ay maliligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Verse 11, alam mo naman kung paano natalo ng mga naunang hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin maililigtas sa akin. Nailigtas ba ng kanilang mga Diyos ang Gosan, Haran, Resep, Tega-Eden, Teliasar na tinalo ng aking mga ninuno? Nasaan ang hari ng Hamat, Arpad, Separviim, Hana o Eva? Verse 14, binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng sugo ni Sennacherib pagkatapos pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. Nanalangin si Ezekias ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Verse 16. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, narinig ninyo ang pag-aalipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Alam po namin, Yahweh, na marami ang mga ng bansang winasak ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ng mga Diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Yung nasusunog ng mga hari ng Assyria, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga ribulto, pero hindi niya kayang sunugin si Yahweh. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Nagpadala ng sugo si Isaias kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, pinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo tungkol sa hari ng Assyria. Nandun ba si Isaiah nung nalaman niya yung panalangin? Pero bakit niya alam? Narinig ng Diyos at ang Diyos nag-reply through prophet Isaiah. Ito naman ang pinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo tungkol sa hari ng Assyria. Ito naman sinasabi ni Yahweh tungkol kay Sennacherib. Ito na yung hatol niya kay Sennacherib. Pinagtatawanan ka, Sennacherib, ng anak ng Zion. Kinukutya ka at nililibak. Inaalipusta ka ng lungsod ng Jerusalem. Sino ba ang iyong nilalait at pinagtatawanan at hinahamak ng iyong pagsigaw? Hindi mo na ako ginalang ang banal na Diyos ng Israel.
Ang paghamak mo kay Yahweh ay pinahayag ng iyong mga sugo. Ang ipinagmalaki mo'y maraming karawahe na kayang akyatin ang mataas sa bundok ng Lebanon. Pinagpuputol mo ang malalaking cedar at mga piling sipres, doon napapasok mo rin ang liblib na lugar. Makapal na gubad ang iyong ginalugat, humukay ka ng maraming balon, tubig ng dayuhan ay iyong ininom. Ang lahat ng batis sa bansang Ehipto ay pawang natuyo ng matapakan mo. Tila hindi mo napabanapalita ang aking balak noong pang-araw. Ang lahat ng iyon ngayon ay magaganap, matitibay na lungsod na napapaligiran ng pader, na pabagsak mong lahat ngayoy bunton ng pagkawasak. Ang mga nakatira sa mga nasabing bayan pawang na napahiya at ang lakas ay naparam. Ang kanilang katulad at kabagay ay halamang lanta na sumusupling pa lamang, natuyong damo sa ibabaw ng bubong. Lahat ng ginagawa mo'y aking nalalaman at pinagmumulan, ang pinagbulan mo at patutunguhan. Hindi na rin lingid ang iyong isipan. Alam kong sa akin ay nasuklam. Verse 28. Dahil sa matinding puot mo sa akin at kahambugan mo sa aking dilihim, ang ilong mo'y aking tatalian, ang iyong bibig aking bubusalan. Ibabalik kita sa iyong pinagmulan. Okay? Ito yung mangyayari sa kanya. Verse 29. Sinabi ni Isaias, Haring Ezekias, ito ang magiging isang palatandaan para sa iyo. Sa taong ito, kakainin mo'y bunga ng mga supling ng pang-anihan. At sa susunod na taon, mga bunga rin noon. Ngunit sa 3 taon, magasik kayo at mag-ani, magtanim at ng ubas at kakainin ang mga bunga niyon. Ang mga natirang buhay sa sambahayan ni Judah ay muling dadami, mag-uugat at mamumunga ng sagana. So makita po natin, sinabihan ng Panginoon si Ezekias ng pag-asa at paghatol naman kay Haring Sennacherib. Okay. Although ang inaalipusan ni Haring Sennacherib, yung Israel, yung Judah, yung hari ng Judah. Pero kasama na rin, inalipusan niya yung Diyos. In our life, sa buhay natin, mga kapatid, huwag mong aalipustahin yung simbahan. Okay? At yung mga tao sa simbahan. Kasi ang inaalipusta mo rin, yung Diyos na sinasamba nila. Verse 34, Ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga tiga-Assyria. Ilang anghel? Marami ba? Nang gabing iyon, pinasok ng mga anghel ba nakalagay? Pinasok ng anghel ni Yahweh. Isa lang no? No? Na anghel. Okay? We don't know in English if it's angels. So, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga tiga-Assyria at 185,000. Kawal ang pinatay nito. Kinabukasan ng bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Kaya, nagmadaling umuwi sa Ninive si Haring Sennacherib. Naalala niyo yung Ninive? Okay, Jonah. Okay, kaya ayaw pumunta ni Jonah ron kasi ito mga tiga Ninive, mga masasamang tao. Okay, kaya ayaw niyang pumunta ron. So, ano ang nagawa ng ginto na pinangako ni King Hezekiah? Ano ang nagawa ng Diyos ni Haring Hezekiah? Anong magagawa ng pera? At anong magagawa ng Diyos natin? Di ba? Verse 37, ito na, si Haring Sennacherib. Minsan ng Sennacherib ay nananalangin sa templo ng Diyos niyang si Nisroch. Pinatay siya sa pamamagitan ng tabak ng dalawa niyang anak na sina Adramelech at Sarecer. Pagkatapos, nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat at si Esarhaddon ang humalili sa kanyang amang si Haring Sennacherib. So yung hari na kung saan nag-alipos sa kay Yahweh,
At sinasabi na huwag na sumamba kay Yahweh. Nung siya'y nananalangin sa Diyos niya, hindi siya naipagtanggol ng Diyos niya. Sa dalawa mismo niyang anak na pumatay sa kanya. So again, nakita natin na nagtiwala si Hezekiah sa Panginoon. Yung unang sinabi na nagtiwala siya at sumunod siya sa Panginoon at naging tapat siya habang buhay, ano na yun? Summary na yun ng buhay niya. Okay? Yung pagtitiwala niya sa Panginoon ay nangyari lamang, o yung pagtitiwala niya ng lubos, nung hindi nag-work yung kanyang plano at nagtiwala siya sa Panginoon at kinausap niya si Propeta Isias. So again, makikita po natin dito, napakaraming bagay, no? Sa buhay natin, no? Napakarami. Minsan ang pinagtitiwalaan natin yung tao, sahod, pera, trabaho, negosyo. Nakalimutan natin na mayroon pang mas makapangyarihan at mas masagana at mas mapagpala na dapat natin pagtiwalaan, which is ang Panginoon. Na kahit wala ka man ng mga bagay na yon, kung meron kang Panginoon na mapagkakatiwalaan at masasandalan, parang nasa iyo na rin yung mga bagay o mas higit pa sa mga bagay na pinagtitiwalaan natin. Okay? So, again, bukas tuloy. Next week, pagpapatuloy pa natin yung last chapter ni King Hezekiah. Ano pa yung mga bagay na kanyang nagawa. Okay? Chapter 20. At yung sumunod sa kanya na anak niya, naging mabuti ba yung anak niya? Mabuti yung tatay eh. Yung tatay niya na si Ahab, naging mabuti? Hindi eh. Pero yung anak naging mabuti, si Hezekiah. Ngayon, yung anak ni Hezekiah, susunod ba siya sa tatay o susunod siya sa lolo? Mapapag-aralan din natin kung lolobin ng Panginoon next week. Okay? So, ito lamang yung mga bagay na matututunan natin sa buhay ni King Hezekiah. Kung paano siya nagtiwala at nanatiling tapat sa Panginoon. Although hindi siya naging perpekto, pero at the end, no, yun ang maganda eh. Nagkamali ka, pero itinama ka ng Panginoon at sumunod ka sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama't makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa inyong patnubay sa amin at nawa, Panginoon, sa umagang ito, sa aming reflection, ay mas marami pa kaming matutunan mula sa aming mga kapatid na nakinig ng iyong salita. Kayo po, O Diyos, ang manguna sa aming mga buhay at patuloy mong pagpalain ng mga bagay na gagawin pa namin ngayong araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.